Kumusta mga kadiskarte at ka-faith? Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-usapan natin ang isang sakit ng lipunan na talamak hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito yung tinatawag nating lottery mentality. Ano ba ito? Ito yung kaisipan na sana manalo ako sa loto, sana may biglang magbigay sa akin ng malaking pera, o kaya naman, sana may magic na lang na bigla akong yumaman. Familiar ba? Yung pangarap na maging milyonaryo overnight, pero ang tanong, ano ang ginagawa natin para maabot yon? Madalas ang sagot, wala. Naghihintay lang tayo ng swerte. Umaasa sa isang milagro na babagsak mula sa langit habang tayo'y nakaupo at naghihintay lang. Pero mga kapatid, let's be real. Instant success? Isa yang malaking ilusyon. Isang patibong na nagpapanatili sa ating mahirap. Hindi lang sa pera, kundi pati sa kaisipan at karakter. Ang lottery mentality ay parang isang matamis na lason. Masarap isipin, di ba? Isang iglap lang, tapos na lahat ng problema. Wala ng utang, mabibili na lahat ng gusto, at makakatulong pa sa pamilya. Pero ang katotohanan, ang pag-asa sa swerte ay isang paraan ng pagtakas sa responsibilidad. Ito'y pag-amin na ayaw nating pagdaanan, ang hirap, ang proseso, ang pagod at ang sakripisyo na kaakibat ng tunay na tagumpay. Sabi nga sa Biblia, sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talata 10, kung ayaw mong magtrabaho, huwag ka ring kumain. Napakalinaw, di ba? Ang pagkain o ang biyaya ay para sa mga nagsisikap. Isipin nyo na lang ang isang magsasaka. Kung hihintayin lang niya na may tumubong palay sa kanyang bukid nang hindi siya nag-aararo, nagtatanim o nagdidilig, may aanihin ba siya? Siyempre wala. Ganoon din sa buhay natin. Ang pangarap ay ang binhi. Pero para ito mamunga, kailangan itong diligan ng sipag, alagaan ng tiyaga, at patabain ng disiplina. Walang shortcut. Ang bawat kwento ng tagumpay na hinahangaan natin, mula sa mga atleta, negosyante, hanggang sa mga profesional, lahat sila may pinagdaan ng hirap. May mga gabing puyat, may mga pagkabigong hinarap, at may mga panahong gusto na nilang sumuko. Pero hindi sila umasa sa swerte. Nagpatuloy sila. Ang tunay na yaman, mga kaibigan, ay hindi lang yung numero sa bank account. Ang tunay na yaman ay ang karakter na nabubuo sa iyo habang ikaw ay nagsisikap. Ito ang disiplina na natututunan mo sa paggising ng maaga. Ito ang tibay ng loob na nakukuha mo sa bawat pagsubok na nalalampasan mo. Ito ang karunungan na naipon mo mula sa iyong mga pagkakamali. Ang mga ito hindi kayang bilhin ng kahit anong jackpot prize. Kaya paano natin lalabanan itong lottery mentality? Una, baguhin natin ang ating panalangin. Imbes na, Lord, sana manalo ako sa loto. Bakit hindi natin sabihing, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas para magtrabaho ng maigi. Bigyan niyo po ako ng karunungan para makita ang mga oportunidad. At bigyan niyo po ako ng tiyaga para hindi sumuko sa aking mga pangarap. Pangalawa, gumawa tayo ng plano. Ano ba talaga ang gusto mong maabot? Hati-hatiin mo yan sa maliliit na hakbang at simulan mo ngayon, kahit sa pinakamaliit na paraan. At pangatlo, magtiwala tayo sa proseso at sa tulong ng Panginoon. Hindi niya ipinangako ang isang buhay na madali, pero ipinangako niya na sasamahan niya tayo sa bawat hakbang. Ang pag-asa sa swerte ay paglalagay ng ating kinabukasan sa kamay ng tsamba. Ngunit ang pagsisikap na may pananampalataya ay paglalagay ng ating kinabukasan sa kamay ng Diyos. Magkaiba yon. Ang isa ay pasibo at walang katiyakan. Ang isa ay aktibo at puno ng pag-asa na nakaugat sa kanyang mga pangako. Kaya sa susunod na matukso kang tumaya sa loto at umasa na lang doon, alalahanin mo ito. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga kamay para magtrabaho, isip para magplano, at puso para magtiwala. Gamitin natin ang mga ito dahil ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi yung biglaang napanalunan, kundi yung pinaghirapan, pinagtiyagaan, at ipinagpanalangin. Let's shift our mindset. Hindi tayo aasa sa swerte. Magsisikap tayo sa tulong ni Lord.
Salamat sa panonood mga kadiskarte at ka-faith. Kung may natutunan ka sa video na ito, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang episodes na magpapalago sa ating buhay at pananampalataya. See you on the next video.